natin ang tambuli nitong ating kaligtasan. Magalak o sa libutan, sa paningin nating ilaw, si Kristo na walang maliw ang pumarap sa dilim.
Dapat nga tayong magalak at magpasalamat at kay Jesucristo ang anak niya, hinugasan sa dugo ni Jesucristo ang kasamaan ng sangkatauhan. Nung unang panahon, iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin, itinawid sa dagat at inihatid sa pangakong bayan. Sa bukang liwayway na ito ng ating ipinagdiriwang ang paglaya natin mula sa pagiging alipin ng kasalanan at ang pagtawid ni Jesucristo. Kasama tayo mula sa kamatayan patungo sa kanyang pagkabuhay. Ipagdiwang natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na nagpasyang tayo'y tubusin at ang kanyang malasakit sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Pakinggan natin ngayon ang salaysay mula sa mahal na pasyon ng pagsalubong ni Kristo sa kanyang mahal na ina. Iba natin ang tambuli, itong ating kaligtasan. Magalang Jose na buhay, ang una niyang dinalaw ay ang inang namamanglang ilalim sa kalumbayan. Doon nga sa sinaulog ay minaroon ang Kristo at pinalig ng kumpalan, karamay-ramay sa hirap, tingin yaring iyong anak. Ang loob ay nang lumuwag sa bighati at sinda. Matuwa at lumigaya ang poon ko, aking ina. Yamang aking naganap na ang pagsako ko sa sala sa tanang anak ni Eva. Napawi na at nakaraan ang unos ng kasakitan. Ngayon ay ang katuwaan. Ina ko'y siyang kakamtan nitong aking pagkabuhay. Aba bunso ko aliya, buhay niya rin kaluluwa. Loob ko'y namisaya sa lulo ng pagkakita.
Diyos pa ang tuwa ng Birheng Ina sa kanilang pagkikita ay pumanaw kapag daka si Jesus na anak niya. Ang inay kaya nilisan ni Jesus at pinanawan. Aaliwin niya naman ang madlang kapighatian ng kaniyang mga kawan.
at magalak, O Birheng Maria, Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak, na si Jesucristong Panginoon namin, minarapat mong yahin ang mundo. Hiniling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makantan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan din ni Kristo kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, bilang tanda ng pakikihati sa galak at saya, ting mahal ina, sa muling pagkabuhay, sa lubungan natin ang masigap. Ngayon po'y ipagpapatuloy ang banal na misa doon sa loob ng ating simbahan. Maaari na po Magsitayo po ang lahat. Bilang panimula sa ating banal na misa, makisa po tayo sa pag-awit ng papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, kahit taasan. Papuri, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, kahit taasan. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga tao ay mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba namin. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kaluwalhatian.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuhay mong muli ang iyong anak upang itawid kami sa buhay na kasiya-siya at ganap. Puspusin mo kami ngayon ng galak sa aming pagninilay sa pagsalubong ni Jesus na muling nabuhay sa kanyang inang puno ng lumbay. Katulad ni Maria, tanggapin nawa namin ng buong pananampalataya na si Jesus ay muling nabuhay at nabubuhay ngayon at magpakailanman. Amen. Magsipo po ang lahat. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ating natutunghayan ang pangangaral ni Pedro, apostol tungkol sa Panginoong muling nabuhay. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ng Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kaniyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas.
ang lakas ng poon nang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Ang batong natakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay, at sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Sa ikalawang pagbasa, ipinapahayag sa atin na tayo'y dapat mabuhay na ayon sa buhay na kaloob ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan ang nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Isang mabiyaya at mapagpalang bagong araw sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, mga minamahal na kapatid. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ang matibay na sandigan ng ating pananampalataya. Dito nakasentro o nakatuon ang buod ng ating pag-asa at buhay. Nabanggit ko nga po kagabi, sabi ni San Pablo sa mismong mga salita ni San Pablo sa sulat niya sa mga taga-Korinto, kung hindi nabuhay na magmuli ang Panginoong Hesus, tayo na ang pinakakawawang tao, sapagkat lalabas na walang kabuluhan ang lakat ng ating pagpapakabuti at pagpapakabanal. Pero ang totoo, si Kristo ay muling nabuhay. Kaya nga mga kapatid, tayo ay binigyan ng tunay na pag-asa at buhay. Ito ang tagumpay ng ating pananampalataya. Ang Panginoon ay muling nabuhay at dahil dito ay nagapi ang kadiliman at kamatayan na bunga ng kasalanan at kasamaan. Mga minamahal na kapatid, ang Pasko ng pagkabuhay ni Jesus ay ang pinakamahalagang kapistahan na ipinagdiriwang ng ating inang simbahan. Ipinahayag ng pagdiriwang na ito ang kaganapan ng misyon ni Jesus sa paghahandog ng kanyang buhay sa krus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang kanyang, kung paano ang kanyang buhay sa krus o yung ang kaligtasan na kanyang hatid ay nakamit hindi lamang sa kanyang kamatayan sa krus, bagkus ito'y nagkaroon ng lubos na kaganapan sa kanyang muling pagkabuhay. Bago sumapit ang oras ng kanyang kamatayan, maraming pagkakataon na ipinahayag ni Jesus ang kanyang sasapitin sa kamay ng mga Hudyo at kung paanong siya'y mamamatay, sasapitin sa kamay nga ng mga Hudyo. Ang sabi niya mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang anak ng tao ay dapat magdanas ng matinding hirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y papatayin, ngunit sa 3 araw, muling mabubuhay. Kaya nga kung hindi nga muling nabuhay si Jesus, matapos na siya'y ipako at mamatay sa krus, mangangahulugan po na hindi totoo ang kanyang ipinahayag
at mawawala na saysay ang ating pananampalataya sa Kanya. Ngunit siya'y muling nabuhay. At ito'y pinatunayan ng Kanyang pagpapakita at pakikipag-usap sa Kanyang mga alagad. Ang mga tagpong ito'y naganap sa loob ng 40 araw bago siya umakyat sa langit. Kaya't sa lahat ng mga pagdiriwang sa liturhiya, sa kalendaryo ng ating inang simbahan, ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay ng Panginoon ang pinakamahalaga sa lahat. Kung ano ang nangyari kay Jesus sa kanyang misteryo paskwal, ang ginunita natin sa 3 araw na ito, ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, at ngayon muling pagkabuhay. Ito rin ang pagdaraanan at sasapitin ng mga nananalig sa Kanya. Mga kapatid, tayong lahat na pinagkalooban ng Diyos ng buhay ay hahantong sa kamatayan. Ito ang katapusan ng ating buhay sa lupa. Subalit sa muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapaalala sa atin ng katotohanan na sa kabila ng kamatayan ay meron tayong muling pagkabuhay. Ang buhay natin hindi nagtatapos dito sa lupa. Sa halip, meron tayong inaasahan na buhay sa kabila, na kung saan wala ng kamatayan, paghihirap at kalungkutan sa piling ng Diyos. Kaya't ang buhay natin dito sa lupa ay paghahanda lamang natin patungo sa buhay sa kabila. Sabi nga sa Ebanghelyo ni San Juan, ang pagsisikap natin na magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya dito sa lupa ay pasimula ng katuparan ng pangako ng buhay na walang hanggan, ng bunga ng pananalig kay Jesus. Mga kapatid, sa diwa ng muling pagkabuhay ni Jesus ay ating maisasabuhay sa pamamagitan ng 3 mahalagang panuntunan sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Ang unang panuntunan po ay ang pag-ibig. Ito'y nagpapaalala sa atin ng mahalagang katotohanan na ang pangunahing katangian ng Diyos ay pag-ibig. Ang buhay ng Santisima Trinidad, ng isang Diyos na mayroon 3 persona, Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo, ay pinag-iisa at pinag-uugnay ng pag-ibig. Nung si Jesus ay mangaral tungkol sa kautusan ng Diyos, ipinaalala niya ang buo ng lahat ng kautusan ay makikita sa 2 mahalagang utos. Pamilyar po tayo, kabisado natin. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Subalit ang pag-ibig sa Diyos ay napapatunayan lamang sa ating pag-ibig sa kapwa. Kaya idinugtong niya ang 2 mahalagang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang pamumuhay na puspos ng pag-ibig ay nagpapatunay na ang Diyos ay tunay na buhay sapagkat Diyos
ay pag-ibig. Mga kapatid, ang pananampalataya sa Diyos na naisasabuhay sa pamamagitan ng pagsunod sa aral at halimbawa ni Jesus ay ang ikalawang panuntunan sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang pananampalatayang ito ay konkretong itinuturo, isinasabuhay, at ipinapalaganap ng ating inang simbahan sa pamamagitan ng kanyang misyon ng pagpapatuloy ng gawaing pagliligtas ni Kristo sa mundo. Kaya nga, ang diwa ng muling pagkabuhay nagkakaroon lamang ng kaganapan sa pamamagitan ng pagtanggap sa sakramento ng binyag, na kung saan tayo ay nagiging kaanib ng simbahan na pinasimulan ni Kristo. Ang sabi nga po, ang binyag ang pintuan. Siyang pintuan ng lahat ng sakramento na nagbibigay daan upang ang biyaya at bunga na iba pang mga sakramento, gaya ng kumpil, banal na misa, kumpisal, pagpapahid ng langis, yung sakramento ng kasal, banal na orden, ay lubos na matanggap sa ating buhay. Ito ay mga bunga ng muling pagkabuhay ni Jesus na ating napapakinabangan dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. Ang pagkamulat sa dakilang pag-ibig ng Diyos na nararanasan sa patuloy niyang pagkakaloob ng biyaya sa atin ay nagtuturo sa atin na manampalataya sa kanyang pagkalinga, na kailanman hindi niya tayo pababayaan. Ang katotohanan ito naghahatid sa atin ng ikatlong panuntunan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. At ito'y ay ang pag-asa. Pag-asa. Ipinaalala dito sa atin ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos, ang pagtatagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan, ang paghahari ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, ang pangako niya ng buhay na walang hanggan, sapagkat sabi nga sa sulat sa mga taga-Roma, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga panuntunan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal na kapatid, isabuhay natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, isasagawa po natin ang pagsariwa sa pangako sa pagbibinyag. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkabuhay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya nung tayo binyagan upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan.
Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Sa bawat katanungan ang inyong tutugon, opo, itinatakwil namin. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba nyo? Para kayo huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakil ba nyo? Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba nyo? Sa mga susunod na katanungan ang inyong tutugon, opo, sumasampalataya kami. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa. Kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Kristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama. Kayo ba'y sumasampalataya? Sa Espiritu, sa banal na simbang Katolika, sa kasama ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Kristo, tayo'y pinatawad sa ating kasalanan nung tayo muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Kristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Mga kapatid, kaisa ng mahal na Birheng Maria na dumalangin para sa atin, halinang dumulog sa Ama ng buhay para sa ating mga kahilingan ating sambitin. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, ang buhay, dinggin ang aming panalangin. Para sa banal na simbahan, upang tulad ng mahal na Birheng Maria ay kanyang isabuhay ang salita ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Buhay, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga bininyagan, upang tulad ng mahal na Birheng Maria, sila'y manatiling malinis at namumuhay sa biyaya ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat ng may mabigat na pasanin at dalahin sa buhay, upang ang pag-asang dulot ng Panginoong muling nabuhay at ang kagalakan ng mahal na Birheng Maria ay masa kanilang tunay, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa ating lahat na bininyagan sa ngalan ng Panginoon, upang tayo'y magturingan bilang tunay na magkakapatid, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ang buhay, dinggin ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, dinggin ang panambitan ng iyong bayan. Itulot mong masalubong namin ng may kagalakan at pananalig ang ipinadadala mo sa aming buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging katugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Amang mawain ipagkaloob mo na ang Espiritong lumukob at nagpabanat kay Maria na ina ng iyong muling nabuhay na anak, ang magpabanal sa mga handog naming inialay sa banal na hapag. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo ang At sumayon, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong, lalo na ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanya nilupig. Ang pagkabuhay niya bilang mananubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw bukalta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inyabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tiniyali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco naming Papa, ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabireng Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ni anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, ng mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, taglay ang bumbuo na pagtitiwala, pag-asa at pagmamahal. Tumawag tayo ngayon sa ating Ama sa langit. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahulog sa tukso, at iadya mo kami sa lahat. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, nilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iwan ko sa inyo. Pinagkakalog ko sa inyo ang aking kapayapaan. Tungayin mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasuwalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At ngayon, Mga kapatid, ibahagi natin ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoong muling nabuhay. Magbatian tayo sa isa't isa. Narito si Jesus, siya na nagpakasakit, namatay at ngayon muling nabuhay para sa atin. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magpasalamat kayo sa Panginoon. Butihin siya, kaniyang gawa'y walang hanggan. Sabihin ng sambayanan niyang Israel, walang hanggan kaniyang awa. Kanang kamay ng Diyos sa aking humamo, ang bisig niya sa akin ang tagapagtanggol. Ako'y hindi mapapahamak kailanman. Ipahayag ko luwalhati niya. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, ang amin nawang pinagsaluhan ang magpatatag sa aming pananampalataya. Sinasamo namin si Jesucristo na anak ni Maria, na aming pinahayag bilang Diyos na totoo, at tao namang totoo, ang magdulot sa amin ng walang hanggang buhay sa pamamagitan
ng mapagligtas na biyaya ng kanyang muling pagkabuhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bago po yung pagbabasbas at paghahayo, una po, humingi po ako ng paumanhin sa mga hindi nakapakinabang. Lahat po ng lalagyan, lahat ng siborium, malaki, maliit, puno, pero kulang pa rin po. Pasensya na po. Hindi ko po inaasahan. Hindi naman pwedeng ako lahat po maghanda. Doon sa mga naghahanda, pasensya na po. Alam ko po mahalaga ang pagkakataong ito na makatanggap kayo ng komunyon, pero yun na nga po, wala po tayong magawa eh. Humingi po ako ng paumanhin. Ganun pa man, tanggapin nyo ang patuloy na mga biyaya at pagpapala sa atin, iba yung pag-ibig at pagtitiwala at pag-asa na dulot ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa ngalan po ng mga nakikiisa, yung mga nakibahagi at gumanap mula sa unang araw sa buong linggong ito, pinaabot po namin sa inyong taus-pusong pagbati ng isang bagong kinabukasan para sa ating lahat na dulot na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Happy Easter po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. Yumuko kayo ngayon at tingin ang pagbabaspas na nagmumula sa Diyos. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko na muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihan Diyos at sa lahat ng kasalanan ay Kanya nawang ipagsanggalan kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat, patnubayan ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Panginoon at ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Purihin natin at parangalan ng Panginoon.